Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, Misteri. Lalo na sa mga katulad kong may matagal nang itinatagong lihim sa buhay. Alam ko po kasi ang hirap na sa panlabas. Akala ng iba ay normal lang, masaya. Pero may mga nasaksihan po ako na hindi alam ng karamihan. Mga bagay na hindi nagpatulog sa akin ng ilang gabi at sa aking pamilya. Mga bagay na nagdulot sa amin ng matinding takot. Pero ngayon, Misteri, handa na po akong harapin ito at ikwento sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maynard at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Maynard anak, buksan mo nga muna ang pinto at may ginagawa ako dito. Sige po, Nay. Magandang umaga, iho. Magandang umaga rin ho. Ano pong kailangan nyo? Magkakabit kami ng internet. Nandyan po ba si Ma'am Joanna Legaspi? Siya po kasi ang tumawag. Sandali lang ho ah. Nay, may tao po. Magkakabit daw ng internet. Oo, ako nga ang tumawag. Kayo ba si Joanna Legaspi? Oho, ako nga ho si Joanna. Mabuti naman po at nakarating kayo sa lugar namin. Tamang-tama po kasi. May bagong kabit na box malapit sa poste nyo. Sakto pong nag-request kayo. Makakabitan na po namin kayo ngayong araw. Nako, mabuti naman po kung ganun. Nay, ibig sabihin magkaka-wifi na tayo? Oo, para hindi na mahirapan ang ate mo sa kakarenta sa computer shop para sa pag-aaral niya. Dito sa bahay, kahit abutin siya ng ating gabi sa pagre-research, okay lang, hindi ako mag-aalala. Yes! Magkaka-wifi na kami! Hoy, hindi ko yan ipapakabit para sa mga laro-laro mo, ha? Ala, may mga takdang aralin din naman kami, Nay. At saka malapit na rin akong mag-thesis. Ay naku Maynard, siguraduhin mo lang na yan ang aatupagin mo at hindi puro cellphone. 15 anyos ako noon, Misteri, nang magpasya si nanay na magpakabit ng internet sa amin. Kolehiyo si ate at nag-aaral ng nursing. Masasabi ko pong deserve naman niya dahil talagang napakasipag niyang mag-aral. Hindi tulad ko na medyo bulakbol at puro online games ang habol. Noong mga panahong yon, Misteri, taong 2010, marami na rin naman po yung may wifi sa Pilipinas. Pero sa simpleng lugar na tulad ng sa amin, iilan-ilan pa rin ang mga nagpapakabit. Bukod sa may kamahalan, hindi pa talaga tulad ngayon ang kaadikan ng mga tao sa internet. May social media na noon pero hindi pa po laganap at kadalasan mga kabataan lamang ang gumagamit. Hindi pa nga lahat ng cellphone ay kayang sumagap ng wifi noon. Kaya naman abot-abot ang saya ko nang malaman kong isa kami sa magkakaroon nito. Sa wakas, makakatipid na ako sa paglalaro. Makakapag-chat na ako ng unlimited. Makakapanood ng mga video hanggat gusto ko nang nasa bahay lang at komportable. Hindi po kasi katulad sa mga computer shop. Maingay, masikip, mainit at magastos. Hoy Maynard, tanghali na, ayaw mo pang bumangon. Baka gusto mong tanggalan kita ng access sa wifi. Imbis na magsipag ka, bilang kapalit ng natatamasa mo, parang lalo ka pa yatang tinatamad. Eto na po, Nay, babango na. Ano pong gusto nyo? Gusto nyo po ba ipagtimpla ko kayo ng kape? Tapos na akong magkape. Ganun ho ba? Magwawalis na lang ho ako sa bakuran. Tapos na rin yan kanina pa. Magsisilong po ako ng sinampay. Basa pa, kakasampay ko lang yan. Kung maglinis na lang kaya ako ng bahay. Naglinis na ako kahapon, hindi ba? Nakita mo naman yun. Nay, lahat naman nagawa niyo na pala. Ano pang gagawin ko? Basta, huwag kang tatamad-tamad.
Mag-aral ka na lang. Huwag puro cellphone ang inaatupag mo. Teka nga pala. Tulungan mo nga muna ako dito sa Facebook account ko. Hindi pwede na eh. At bakit? Hindi ba't marami ka namang alam sa mga ganito? Di ba po sa inyo na nanggaling? Huwag puro cellphone ang inaatupag ko. Ganun ba? O etong sayo. Huh! Aray! Nay! Gawin mo na bago pa kita madagukan ulit. Hanggang sa maudlot ang pag-uusap namin ni nanay nang biglang may kumatok at tumawag sa kanyang pangalan. Tao po, magandang hapon. Aling Joanna, nandyan po ba kayo? Oh, ikaw pala yan, Carol. May kailangan ka ba? Nakakahiyaman po pero kailangan ko lang po talaga eh. May thesis po kasi yung anak kong si Genevieve. Baka naman pwedeng kahit saglit lang maki-wifi kami sa inyo. Kahit bayaran ko po ng ilang oras, matapos lang po niya. Si Aling Carol, isa sa mga kapitbahay namin. Nakatira sila halos katapat lang ng bahay namin. Nang mga oras na yon, nagkatinginan kami ni nanay dahil halos 2 linggo pa lamang nakakabit ang wifi namin at wala naman kaming pinagsasabihang iba tungkol dito. Ngunit dahil likas na maawain si nanay at suportado niya ang mga masugid sa pag-aaral, pumayag po siyang makikabit at makigamit ang kapitbahay at ibinigay niya ang password namin dito. Lumipas ang ilang araw at maayos naman po ang lahat, Misteri. Bukod sa pag-aaral, napakalaking tulong nito sa amin para laging makausap ang aming ama na nagtatrabaho noon sa Japan. Noon, 2 hanggang 3 beses lamang sa isang buwan kung makatawag si tatay. Pero ngayon, 2 beses na sa loob ng 1 linggo. Matagal na pala niya itong isinusuhestyon kay nanay, ngunit ayaw lang po ni nanay noon dahil namamahalan siya sa gastos. Isang araw ay biglang humina ang internet namin. Noong mga panahong yun, mababa pa naman talaga ang mga Mbps na inaalok ng mga internet provider. Sanay na kami sa mabagal na koneksyon, pero sa araw na yun, kakaiba po talaga yung bagal. Halos hindi na magamit. Itinawag ito ni ate sa customer service at matapos i-reset ang linya, napalitan ang password ng wifi. At makalipas nga lamang ng ilang minuto ay bumalik na sa dating bilis ang aming internet. Ngunit hindi pa man kami lubusang nakakahinga ng maluwag, may kumatok na agad sa aming bahay at hating gabi na noon, Misteri. Pagbukas ni nanay ng pinto, si Aling Carol lang bumungad. May bakas ng inis sa kanyang muka habang diretso niyang tinanong kung bakit hindi na raw sila makakonekta sa internet. Oh, Carol, hating gabi na. May kailangan ka ba? Pasensya na, Aling Joanna, pero bakit hindi na kami makapag-internet? Kanina pa nagre-reklamo yung anak ko. Wala na raw signal. Yun ba? Nag-reset kasi ng internet kanina. Tumawag yung anak ko sa provider dahil sobrang bagal talaga Napalitan ng password. Baka naman pwedeng malaman ulit yung password, Aling Joanna, para makakonek na ulit yung anak ko. Naiintindihan ko naman, Carol. Pero hindi ba't nagpaalam ka na makikigamit ka lang sandali para sa thesis ni Genevieve? Ilang araw na rin naman ang lumipas mula noon. At saka wala naman kaming control sa internet. Nag-reset lang talaga ang internet provider kaya lahat ng password ay napalitan. Kasi hindi pa kasi tapos yung thesis ng anak ko. Ilang araw na rin siyang nagpupuyat Sayang naman po kung kailan konti na lang yung gagawin niya. Tsaka hindi niya pa matatapos. Sige na ho, kahit ngayon lang, Aling Joanna. Siya sige. Pero pansamantala lang talaga ha. Hindi pwedeng palagian kasi bumabagal ang internet namin. Salamat, Aling Joanna. Malaking tulong talaga kayo. Salamat. Tahimik na isinara ni nanay ang pinto matapos ibigay muli ang bagong password. Misteri, si Aling Carol ay isang payat at palayosing babae na dating nagtrabaho rin sa Japan bilang entertainer. Umuwi siya nang mabuntis ng isang Pinoy na katrabaho niya doon at nagpakasal naman sila rito.
ngunit katagalan ay naghiwalay rin. Nagtayo naman siya ng maliit na parlor at malakas naman ito kahit papaano. Marami siyang suki at customer mula sa lugar namin at pati na rin sa mga kabilang bayan. Kilala po si Aling Carol sa aming lugar bilang isang mataray na kapitbahay. Mabilis uminit ang ulo at diretso siya kung magsalita, lalo na kapag may kailangan siya. Ngunit sa kabila ng ugali niyang yun, palagi po siyang maamo at mabait kapag kaharap si nanay. Marahil dahil madalas siyang humingi ng pabor dito. Makikitago sa refrigerator kapag nasira yung sa kanila. Makikihiram ng kung ano-anong gamit tulad ng plancha, kawali, nakalumaang damit o gamit ni ate. Ultimo pera. May isa siyang anak na kaedad ko, si Genevieve, na nag-aaral sa ibang eskwelahan. Hiwalay na po si Aling Carol sa ama ni Genevieve, ngunit may bago na po itong kinakasama na nakilala daw niya sa inuman, si Mang Chad. Sa totoo lang, Misteri, ang pamilya nila ay minsang mukhang maluho. May mga bagong gamit, maayos manamit, pero sa totoo, kuripot at saka ayaw ng gastos. Mabait lang talaga si nanay kaya nahihiya siyang tumanggi. Kahit minsan, ramdam niyang naaabuso ang kabaitan niya. Ilang linggo ang lumipas matapos ang insidenteng yon. Isang hapon, inimbitahan si nanay ni Aling Carol sa isang munting handaan sa kanila. Kaarawan daw ng kinakasama niyang si Mang Chad at nagluto raw sila ng kaunti. At dahil likas na magalang at palakaibigan naman si nanay, pumayag siya at sinama ako. Pagdating po namin sa bahay nila, agad kong napansin ang engranding ayos. May bagong kurtina, makintab na mesa at malalaking speaker na nakadisplay sa sala. Mayroon pang bagong flat screen TV na halos kalahati ng dingding ang sinasakop. Sa mesa naman, samot-saring handa, lechong manok, pansit, cake at kung ano-ano pang panghimagas na halatang hindi tinipid. Aling Joanna, pasok kayo. Sakto, kakahain lang namin. Ay, naku Carol, salamat naman sa imbitasyon mo. Parang ang dami niyong handa ah. Minsan lang naman to, kaya dapat bonggahan na, di ba? At saka, para to sa honey ko. Habang kumakain kami ni nanay, napansin niyang panay ang kuha ng litrato ni Aling Carol gamit ang bago nitong cellphone kasama ang kanyang mga barkada. Maya't maya rin ang pagpapatugtog ng malalakas na kanta mula sa speaker na tila ipinagmamalaki sa ibang kapitbahay. Ang ganda naman ng TV niyo, Carol. Bago ba yan? Oo, hulugan lang naman yan. Kailangan kasi maayos yung panonooran namin. Gusto kasi namin parang nanonood kami ng sine. O diba, mas tipid yun, hindi na kami magbabayad pa sa mall. Sa bagay, tama nga naman. Misteri, napalinga ako sa paligid, sa handa, sa mga gamit, sa mga dekorasyon. Napaisip ako, kung kaya naman pala nilang bumili ng mga magagandang gamit, bakit hindi nila magawang magpakabit na lang ng sarili nilang internet? Di hamak na mas mura yon at mas maliit kung buwan-buwan mong babayaran. Naisip ko, may panggasto sila sa mga bagay na hindi naman kailangan, ngunit pagdating sa mas mahalaga, tulad ng sariling internet para sa pag-aaral ng anak, parang mas pinipili pa rin nilang manghingi. At kahit alam nilang nakakaabala na sila ng iba, wala silang pakialam, lalo na si Aling Carol. Makalipas ang ilang araw, muli na namang bumagal ang internet namin. Halos hindi na naman makapag-internet si Ate Chris dahil sa sobrang bagal ng koneksyon. Dahil dito, nagpasya siyang i-check kung ilang device ang nakakonekta sa aming wifi. At laking gulat niya nang makita niyang 8 ang kasalukuyang nakakabit, samantalang 3 lang naman kami sa bahay. Kaya naman pala ang bagal ng wifi natin. 8 yung nakakabit na device. Dapat laptop ko, cellphone mo at kay nanay lang yan. Hindi nga nakakunik yung cellphone ko ngayon dahil wala nang halos signal. Aba,
Malay ko, isa lang naman yung cellphone ko ate. Pero teka, oo nga pala, sila Aling Carol, di ba nakiki-wifi din sa atin yun? Ay naku, kailangan na nating palitan yung password ng wifi. Tayo yung nagbabayad, tapos sila, libre lang. Parang mali naman yun. Eh, ikaw na magsabi kay nanay, siya naman yung pumayag eh. Ganun ba? Nay! Nay! Oh, ano ba yun? Bakit parang nagmamadali ka? Inay, papalitan ko ulit yung password ng wifi natin ah. Ang daming nakakonekta kaya bumabagal. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Nakikisagap nga pala yung anak ni Carol. Talaga ba? Anak niya lang? Mukhang pinamigay niya na yata yung password eh. 8 yung nakakabit. Dapat 4 lang. Ah, ganun ba? Baka nga sinamantala nila. O siya, sige anak, ikaw na ang bahala. Palitan mo na lang yung password. Siguro naman sapat na sa kanila yung naitulong natin sa anak nila. Oo, Nay. Papalitan ko na po. Agad ngang pinalitan ni Ate Chris ang password ng aming wifi. Dahil dito, bumalik sa dating bilis ang internet namin. Mystery, noong panahon pong yun, mababa pa at hindi pa ganon kalakas ang wifi. Limitado ang bilis at agad itong naaapektuhan kapag dumarami ang nakakabit na device. Kinabukasan, maaga pa noon, hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw, ay may malakas na namang kumatok sa aming pinto. Oh, Carol, bakit napakaaga ata at kumakatok ka na? Aling Joanna, hindi kami makakonek sa wifi niyo magdamag. Hindi tuloy kami nakapanood ng YouTube kagabi. Hindi ba, honey? Oo nga, wala talagang signal. Carol, hindi ba't napag-usapan na natin yan? Napanandalian lang ang pagsagap nyo. Sobrang bumabagal kasi yung signal dahil ang dami-daming nakakonekta. Nahihirapan yung anak ko sa pag-aaral. Ganon? Baka naman hindi pag-aaral yung inaatupag niyang si Chris. Baka nakikipag-boyfriend lang yan online. Ay nako, baka may kachat lang yan magdamag ano? Teka, Carol. Bakit ka nagbibintang ng ganyan? Tinulungan na nga namin kayo. Ganyan pa yung maririnig ko mula sa'yo. Iyon na nga po eh. Nangihingi lang kami ng tulong sa inyo. At saka, hindi naman po kami yung dahilan bakit mabagal yan. YouTube lang naman yung pinapanood namin. Oh, YouTube lang naman pala. Samantalang kami, para sa pag-aaral ng anak ko at para makausap namin ang tatay nila. Yun ang dahilan kung bakit kami nagpakabit ng internet. Bakit? Kailangan din naman ng asawa ko ng wifi ah. Kinakausap niya yung pamilya niya sa probinsya. Galit na nga sa akin to eh kasi hindi siya makatawag sa kanila. Kaya pare-parehas lang ho tayong nangangailangan dito. Oh, pare-parehas pala tayong nangangailangan dito. Bakit hindi na lang kayo magpakabit ng sarili niyong wifi? Hindi namin obligasyon na sagutin yung pangangailangan niyo sa internet. Grabe ka naman, Aling Joanna. Ang damot niyo ah. Hindi naman nadadagdagan yung bayad niyo kapag nakikisagap kami. Hindi kami madamot, pero naaapektuhan yung pag-aaral ng anak ko. May limitasyon ng wifi namin. At saka, kung talagang kailangan nyo ng internet, di magpakabit kayo ng sarili nyong wifi. Mukha namang maayos ang buhay nyo. Malaki yung sustento ng tatay ni Genevieve at malakas naman ang salon mo. Hindi pwede. May iba akong pinag-iipunan at saka dagdag bayarin lang yun. Kung hindi mo prioridad ang internet, di huwag. Huwag ka nang manood ng YouTube. 1 buwang mahigit na namin kayong pinagbigyan para sa pag-aaral ng anak mo. Pero hanggang doon na lang ang maitutulong namin sa inyo. Kung gusto mong mag-YouTube, magpakabit ka na lang ng sarili mo. Ay nako, napakayabang nyo naman puwera may wifi kayo. Tandaan nyo, hindi yan panghabang buhay. Halika na nga, honey. Nanatiling tahimik si Mang Chad habang si Aling Carol naman ay galit na umalis. Ako naman po at si ate ay nakikinig lamang sa usapan nila. Si ate na nag-aabang na sakaling lumaki ang away ay na daw agad siya. May pagkaprangka din po kasi itong kapatid ko at hindi papayag na api-apihin lamang. Pero mabuti na lang at hindi naman nag-amok pa si Aling Carol at nakahinga kami ng maluwag nang umalis na ito.
Pero madaling araw kinabukasan, nang magising kami para mag-ayos sa pagpasok sa eskwela, nagtaka po kami parehas ni ate sa kakaibang katahimikan. Karaniwan ay maingay ang aso namin tuwing may dumaraan o may naririnig sa labas. Ngunit ng mga oras na yon, walang kahit isang tahol. Hindi ko naman po agad pinansin hanggang sa marinig namin ang sigaw ni nanay mula sa labas ng bahay. Diyos mio! Agad kaming napabangon ni Ate Chris at tumakbo palabas. Nasa labas noon si nanay, nakatayo. Nakapako ang tingin niya sa lupa. At doon namin nakita ang aso namin na si Bruno, nakahandusay at wala ng buhay. Nay, anong nangyari kay Bruno? Bakit siya nagkaganyan? Hindi ko alam. Parang may umatake sa kanya. Bruno, sinong gumawa sa iyo niyan? Lumapit kami rito at misteri, halos hindi na makilala ang aso namin sa kanyang itsura. Daig pa niya yung nasagasaan at halos walang natirang laman loob sa katawan niya. Nung mga oras na yon, tahimik ang paligid. Walang ingay ng kapitbahay, walang tahol ng ibang aso. Pakiramdam namin, parang kami lang yung gising sa buong lugar. Pero misteri, sa tapat na bahay, napansin kong may nakasilip mula sa bintana. Si Aling Carol yun. Hindi ko po masabi kung nag-aalala siya sa nangyari. Wala akong nakitang lungkot o pagkagulat sa mukha niya. Sa halip, para siyang mausisang nakatanaw. Tila gusto lang malaman yung bawat detalye ng nangyayari sa amin. Hindi rin po siya lumalapit, hindi nagtatanong. Nakatayo lang siya roon, tahimik na nagmamasid. Dahan-dahan naman akong lumapit kay nanay, na noon ay tahimik na nakatayo, nakatulala pa rin sa aso. Nay, ano yun anak? Kanina pa po ako may napapansin eh. Ano yun? Si Aling Carol po. Nakasilip lang siya sa bintana nila. Hindi rin lumalapit. Para bang nag-uusyoso lang. Saglit na napatingin si nanay sa direksyon ng kabilang bahay at muling bumalik sa akin. Hayaan mo lang siya. Chismosa lang talaga yan. Nay, naisip ko lang baka ginantihan niya tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa po, galit na galit siya kasi hindi natin siya binigyan ng wifi. Tinanggal natin. Baka dahil dun, nagalit siya tapos siya yung gumawa niyan kay Bruno. Ganon? Malaman-laman ko lang na siya yung may gawa nito kay Bruno. Humanda talaga siya sa akin. Ano ba kayong dalawa? Huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Masama ang basta magbintang. Pero Nay, parang kakaiba po talaga kasi. Hindi naman po basta-basta mamamatay ang aso natin. Ang brutal pa nung nangyari sa kanya Nakakaawa. Oo nga po, Nay. At saka wala namang ibang may galit sa atin eh. Kahit na, hindi pa rin natin alam ang nangyari. Huwag muna tayong maghinala. Pero Nay, tama si Maynard. Paano naman mamamatay ng ganito si Bruno? Inatake po siya. Hindi ko alam kung hayop o tao. Pero ang nakakasiguro ako, hindi to ordinaryong pagkamatay lang niya. Natahimik kami pare-parehas at nagkatinginan. At sa di kalayuan, nakita naming unti-unting isinara ni Aling Carol ang bintana ng kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw, naging mapagmadsyag na ako kay Aling Carol. Hindi ko man sinasadya, pero kusa na lang napapatingin ng mga mata ko sa bahay nila tuwing may pagkakataon. Dahil sa nangyari po sa aso namin, hindi na mawala sa isip ko ang posibilidad na may kinalaman sila rito kahit wala akong matibay na ebidensya. At dahil nga sa matinding atensyon ko sa kanila, napansin ko ang unang-unang pagbabago sa kanilang pamilya. Yun po ay kay Genevieve. Dati-rati, araw-araw ko siyang nakikitang pumapasok at umuuwi mula sa eskwelahan.
May dalang bag at madalas may kausap sa cellphone. Pero ngayon, parang ilang araw na siyang hindi lumalabas ng kanilang bahay. Wala na ring boses o halakhak na maririnig mula sa loob nila, na dati rinig na rinig hanggang sa kalsada. Maging ang bahay nila ay naging tahimik po. Noon, halos buong araw ay nagpapatugtog sila ng malalakas na musika, mga kantang paulit-ulit, minsan nga nakakabulahaw na talaga. Pero ngayon, ilang araw nang sarado yung kanilang bahay. Parang minsan nga, wala pang ilaw sa gabi. Walang tunog at bihira nang may dumaan sa harap ng pinto nila. Si Aling Carol naman ay madalas na ring magsara ng salon. Kapag bukas naman, halata ang iritasyon sa mukha niya. Isang beses nakita ko pa siyang makipagtalo sa isang customer. Malakas ang boses nila habang nag-aaway. Hanggang sa bigla na lang tumakbo palabas ang babae. Nagsisisigaw itong, Nababaliw na yung Carol na yan! maging ang kinakasama niyang si Mang Chad Misteri ay naging kakaiba rin. May mga gabing umuwi siya, ngunit mas madalas po yung mga gabing wala siya. Kapag naroon man, rinig mula sa labas ang mahihina nilang sigawan. Mga salitang putol-putol at hindi mo maintindihan, pero ramdam mong puno ng galit. Lagi na lang po silang nag-aaway. At may mga gabing bigla na lang may maririnig kang malalakas na tunog na parang nagbubugbugan. Kasunod nun ay katahimikan. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko malilimutan. Habang nagse-cellphone ako sa loob ng kwarto, napatingin ako sa bintana. Kita po mula roon ang parlor ni Aling Carol. Sarado ito tulad ng mga nagdaang araw. Ang totoo niyan, ilang araw na talaga yung nakasara. Kaya naisip ko, baka tuluyan na talaga siyang nawala ng gana at tuluyan na itong isasara. Pero maya-maya lang, napako ang tingin ko nang may dumating na isang babae. Huminto ito sa tapat ng parlor at tila ba naghihintay. Ilang minuto siyang nakatayo roon kahit malinaw na sarado naman ang salon. Kumakatok siya paminsan-minsan, tila umaasang may magbubukas. Hanggang sa maya-maya, bumukas naman ang pinto. Pinapasok ang babae sa loob at agad ding isinara ang pinto. Pero dahil bukas ang bintana ng parlor, kita ko pa rin naman ang loob. Nakita kong pinaupo ang babae sa upuang pang parlor kaharap ng malaking salamin. At doon ko napagtantong magpapagupit pala ito. Pero sa hindi ko inaasahan, Misteri, ang nakangiting babae ay biglang napuno ng takot. Habang nakaupo siya, ay bigla na lamang may itinalokbong sa kanyang ulo. Napaatras ako sa gulat, Misteri. Kitang-kita ko nang magpumiglas ang babae. Pilit na gustong kumawala. Pero ilang segundo lang ang lumipas, bumagsak ang katawan niya sa upuan at nawala ng malay. Sa mga oras na yon, Misteri, nanlalamig na ang kamay ko habang nakatingin. Nabitawan ko na rin ang cellphone ko. Sa pwesto ko at sa maliit na bintana ay hindi ko makikita ang buong pangyayari, pero sapat para makasaksi ako ng matinding krimen. Ang parehas na gunting na ginagamit ni Aling Carol sa paggupit ng buhok ay siyang ginamit niya para ipantusok sa ulo ng babae. At sa isang iglap, dumanak ang dugo. Misteri, napatakip ako ng bibig upang hindi makasigaw. Hindi yun panaginip, hindi rin yun haka-haka. Nakita ko mismo ang nangyari. Misteri, nakasaksi ako ng isang matinding krimen. Nang matauhan ako, ay dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto. Nanginginig ang tuhod ko at pawis na pawis at pinuntahan ko agad si ate. Ate Chris! Ate Chris! Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Ate, may nakita ako.
Ano ba yan? Bakit ka ba nanginginig? Ano bang nangyayari sa'yo? Ate, si Aling Carol. Oh, ano naman meron sa kanya? May babae. May pumasok. Sa parlor. Sarado. Teka, huminahon ka nga muna. Ano ba talaga nangyari? Tarantang-taranta ako noon. Pero tama si ate. Kailangan kong huminahon. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang aking sarili. Ate, nakita ko. Si Aling Carol, pinapasok yung isang babae sa parlor nila. Pinaupo niya yun sa upuan. Tapos, bigla na lang tinalokban yung ulo. Nawala ng malay yung babae. Ano? Tapos? Tapos ate, yung gunting. Yung gunting bigla niyang sinaksak sa ulo ng babae. Ang daming dugo. Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo? Oo ate, kitang-kita ko mula sa bintana. Hindi ako pwedeng magkamali. Saglit na natahimik si Ate Chris bago mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Maynard, huwag kang lalabas. Huwag kang titingin ulit dun sa bintana. Tatawagin ko lang si nanay. Kailangan niyang malaman to. Napatango na lamang ako at sa mga sandaling yun, Misteri, alam kong hindi kami ligtas. Agad naming kinausap si nanay at isinumbong ang lahat ng aming nakita. Hindi na siya nag-alinlangan. Sinabi niyang kailangan na naming ipaalam ito sa barangay o sa mga pulis bago pa may mas masamang mangyari. Nanginginig ang mga kamay niya habang nag-aayos ng gamit at tila nagmamadali. Pilit pinapakitang siya ay kalmado. Pero Misteri, bago pa siya tuluyang makalabas ng kwarto, may narinig kaming yabag sa labas ng bahay. Mabigat, mabagal, parang sinasadya ang bawat takbang. Nagkatinginan kaming tatlo. At maya-maya, biglang may malakas na kumatok. Nay, huwag mong bubuksan. Oo nay, huwag mo pong bubuksan. Sige, kayong dalawa, huwag kayong gagalaw ha. Diyan lang kayo. Susubukan ko na lang na tumawag muna sa telepono. Misteri, sa mga oras na yon, nanlalamig na ang buong katawan ko at ramdam ko rin ang takot ni nanay at ni Ate Chris. Ang dibdib ko kumakabog ng sobrang lakas. Pakiramdam ko nga maririnig na yun ang taong nasa labas. Pero Misteri, may pagtataka at tanong sa isip ko, bakit niya kami ngayon kinakatok? Di kaya alam niya na nasaksihan ko ang krimeng ginawa niya? Alam kong nandyan lang kayo. At alam ko rin na alam nyo na ang sikreto ko. Napatakip ako ng bibig, Misteri, at napahawak naman si Ate Chris sa braso ni nanay. Sino ka? Anong kailangan mo? Hindi namin alam ang sinasabi mo. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Huwag kayong mag-alala dahil kayo na ang susunod. Carol, ikaw ba yan? Bakit? Dahil lang sa wifi? Napakababaw naman kung ganun. Dahil lang dun, papaslang ka ng inosenteng tulad namin. Wi-Fi? Yun lang ba ang sa tingin mong dahilan? Aling Carol, wala naman po akong nakita eh. Hindi ko naman nakita yung pangyayari. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman po ipagsasabi. Mananahimik lang po ako. Huli na ang lahat. Wala na akong magagawa. Damay-damay na kayo rito. Lumayo ka sa bahay namin. Tumawag na ako ng pulis at ilang sandali na lang darating na sila. Oo, at bago mo pa kami mapatay, mauhuli ka na nila. Magpasalamat kayo at mag-uumaga na. Pero hindi pa ako tapos. Babalikan ko kayo.
Hindi ko alam, Mystery, kung makakahinga ba ako ng maluwang o lalo akong manginginig sa takot nang marinig ang mga huling sinabi niya. Nakakatakot yung pagbanta niya at lalong nakakatakot yung boses niya. Mystery, sa unang pagbigkas pa lang ng taong yun, alam namin na iba na siyang nilalang. Hindi tao. May lalim, may garalgal, at malamig na hindi kayang ipaliwanag. Mystery, doon namin napagtanto na hindi pala talaga puro tao ang nakakasalumuhan natin dito sa mundo. Hindi ko maipaliwanag kung gaano nakakatakot ang boses nito. Lalo pa siguro kung makita namin ang itsura nito. Iyon ang gabing hindi namin makakalimutan. Hindi kami nakatulog at ang takot ay nanatili hanggang sa mag-umaga na. At kinabukasan nga ng umagang yun, isang masamang balita ang pumutok sa buong barangay. Kahindik-hindik ang sinapit ni Genevieve at ni Aling Carol na inakala naming ang nilalang na nasa likod nito. Sila po ay walang awang pinaslang sa loob mismo ng kanilang bahay. Nadagdag pa sa balita ang bangkay ng isang di kilalang babae na natagpuan sa parlor. Ang itinurong prime suspect ng pulisya ay walang iba kundi ang kinakasama ni Aling Carol na si Mang Chad. Doon ko napagtanto ang lahat, Mystery. Na si Mang Chad pala ang taong nagpapasok at pumatay sa babaeng nakita ko sa parlor. Siya rin po yung sumugod sa bahay namin nung gabing yun. At siya pala ang nasa likod ng lahat. Kaya pala una pa lang ay kakaiba na ang kilos niya at hindi siya makatingin sa amin ng diretsyo. Doon ay bigla naming naunawaan kung bakit nagsara ang parlor, kung bakit hindi na lumalabas at pumapasok si Genevieve, at kung bakit naging kakaiba ang kilos ng buong pamilya nila. Akala namin galit lamang sila dahil sa pagkawala ng wifi. Pero may mas malalim pa pala at mas madilim na dahilan. Sa mata ng mga tao at ng pulisya, isa lamang itong matinding krimen na bunga ng away mag-asawa at pagkasira ng ulo. Pero kami, Mystery, alam namin ang totoo. Hindi ito basta gawa ng isang tao. Hindi ito simpleng krimen. Ito ay gawa ng isang nilalang. Isang alagad ng dilim na nagtatago sa likod ng anyo ng isang ordinaryong lalaki. Namumuhay sa gitna ng komunidad at nang aabang ng tamang oras at mabibiktima. Mula noon, hindi na po kami naging ganoon kadaling magtiwala sa ibang tao. Dahil ang totoo, nakakasiguro ba talaga tayo na tao nga ang lahat ng nakakasalamuha natin? Hello mga kamisteryo! So thank you po sa lahat ng naglaan ng oras para pakinggan ang bago nating kwento ngayon. Sana po ay nagustuhan ninyo. At ngayon po, magbabasa po ulit tayo ng comments at magsha-shoutout sa mga masugid nating tagapakinig. Isang espesyal na shoutout po kay Ma'am Grace Fe Inocentes, Ma'am Crisdiel Mamado, Ma'am Rosario San Jose, Sir Edwin Montenegro, Ma'am Josel Gaming, Ma'am Janelle Cañete, Ma'am Marie Garcia. Hello din po kay Sir Chandley Wong na ang sabi niya, "Hi, hello Mystery. Thank you po sa upload na to at napaka-intense talaga. Dapat di tayo maging kampante lalo na sa mga liblib na lugar kasi nga masyadong mahiwaga ang ating mundong ginagalawan. May mga nilalang na mahirap ipaliwanag ng siyensya at hanggang ngayon nag-e-exist sila. Thanks po again, Mystery, at mapagpalang araw po sa inyo. Mapagpalang araw po din sa inyo, Sir Chandley Wong. Maraming salamat po sa pakikinig. Special thanks din po kay Ma'am Annaliza Malat-Balat. Ang sabi niya, all the best to all the cast of Misteryo sa Dilim. Lord Jesus bless us all. Regards, Ate Ana, from the heart of Australia. Thank you so much po sa palaging pakikinig. Thank you rin kay Ma'am Zen Komaki. Ang sabi niya, intro pa lang katakot na. Mas lalo akong nilamig sa umaga.
Sana sender na iligtas mo na sila. Oo nga po Ma'am Senkomaki, sana nailigtas na at natupad niya ngayon yung kanyang misyon. Maraming salamat din po sa laging pagiging active sa ating channel. Kay Sir Emil, kay Ma'am Cristina Navarro, kay Ma'am Ronalyn Rodriguez, Ma'am Loralay Altejos, Sir Wences, Ma'am Gracia Balitaan. Ang sabi naman ni Ma'am Darlene Pantonial, iba talaga pag si Mystery na may upload, lalo na pag may plot twist yung kwento niya. Pang ilang account ko na to na nakasubscribe sa kanya para lang makasubaybay ako. Kaya sana hindi ka magsawang mag-upload ng kwento Mystery. Ang dami kong magagawang bouquet. Pag nakikinig na ako sa kwento mo, hindi ko ramdam yung pagod. Maraming salamat po. Naku, thank you naman po at nagiging productive po kayo habang nakikinig ng aming kwento. At wag po kayong mag-alala hanggat meron pong nakikinig sa aming mga kwento ay patuloy po namin gagawin ito dahil po sa inyo at para sa inyo. Thank you po! Ang sabi naman ni Sir Brian Marinas, Hi Mystery, lagi po akong nakikinig sa inyong channel since 2024 pa. God bless po. Nako, thank you po. Ang bilis ng panahon Dati 2024, bago pa lang ang ating channel at ngayon 2026 na at patuloy pa rin kayong nakikinig. Maraming salamat po. So kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito at ang iba pa naming mga kwento sa channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga bagong kwento. Sundan niyo po kami sa aming FB page at TikTok app para sa iba pa nating updates. Hanggang sa muli, ako po si Mystery at kita-kits po tayo ulit sa susunod na kwento.